Ang sarap sigurong matupad ng mga pangarap na parang imposibleng maging totoo. At kung may pagkakataon man na maging totoo ang isang panaginip, handa na akong harapin ang tadhana ko. At handa na akong tuparin ang naisin ng puso ko. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Totoo palang one great love. Hindi lang siguro naging katulad ng kay mama at papa. Pero sa lugar na to, may dalawang taong magpapatunay na may pagmamahal talaga sa mundo na panghabang buhay. Mula sa simpleng tahanan, dalawang matanda ang nakita ko. Magkatabi sa upuan, magkahawak kamay, may ngiti sa mga labi na kahit puti na mga buhok, maliwalas pa rin ang kanilang mga muka. Na tila ba sinubok at nagtagumpay sa bawat panahon. Tila ba ang sarap magmahal kagaya ng sa kanila? Tila ba gusto ko din ng ganito? Yung kahit sa pagputi ng mga buhok ko ay magkahawak kamay pa din kami ng taong pipiliin ng puso ko. Ngayon ay naniniwala na ako na kaya palang umabot hanggang sa dulo ng mga sinumpaang pagmamahalan. Sana ako din makaranas ng katulad ng sa kanila. Miguel, sakto pala yung paglakad natin. Kumain ka lang ng madami para sulit. Sige, Tito Berto. Kakain ako ng madami. Pero Tito, matanong lang kita. Nagmahal ka na ba? Bakit ka naman nagtatanong ng ganyan, Miguel? Wala naman. Naisip ko lang bigla na magtanong, Tito Berto. Pero kung ayaw mo naman na sagutin, okay lang naman sa akin. Okay lang, Miguel. Sasagutin ko. Oo. Nagmahal na ako. Hindi lang mahal. Pinakamamahal ko sa lahat. Kaya lang, wala na siya. Maaga niya akong iniwan dahil sa isang malubhang karamdaman. Masakit man tanggapin pero ganun ang kapalaran eh. Pati anak namin, kasabay niyang nawala. Na di man lang nasilayan ang ganda ng mundo. Kaya nga parang natatakot na ako muling magmahal. Baka mawala ulit. Baka bawiin lang ulit ng tadhana. Pero okay na ako ngayon, Miguel. Ilang taon na din naman ang nakalipas. At saka si Don Ramon at RJ lang ang nakakaalam na nagkaroon ako ng kasintahan. Sorry, Tito Berto. Miguel, okay lang ako. Nakamove on na ako. Matagal na din naman kasi nakalipas. 4 na taon na din namang ang nakaraan nung mawala sila na magkasabay. At alam kong ginagabayan nila ako sa buhay ko ngayon. Oh, mga iho. Mukhang seryosong pinag-uusapan nyo ah. Wika ni Kapitan. Nanaupo dito sa tabi namin ni Tito Berto.
Hindi naman po, Kapitan. Yung pagkain pala. Ang sarap. Sinong nagluto? Berto, iho. Walang iba kundi ako. O siya, mamaya na kayo umuwi. May sayawan pa mamaya. May mga ipapakilala ko sa inyo. Malay niyong dalawa at may matipuhan kayo. Di, ligawan niyo na. Napangiti na lang ako bigla sa sinabi ni Kapitan. Grabe naman yun. Ligaw agad. At si Tito Berto, napangiti na lang din. Pero mukhang masaya yun. Hindi pa ako nakakakita ng ganun na sayawan eh. Ano kaya mangyayari? O siya, maiwan ko na ulit kayo. Kumain kayo ng madami. Ikaw din, iho. Kumain ka lang. Huwag ka mahihiya. Sayang talaga. Kung may anak akong babae, ipapakilala ko na talaga kagad sa'yo. Kaso, puro lalaki ang anak ko. At eto, natawa na lang ako. Ang kulit ni Kapitan eh. At nung umalis na siya, ipinagpatuloy lang namin ni Tito Berto ang pagkain. Masarap kasi talaga yung luto ni Kapitan. At habang kumakain, pinagmamasdan ko lang yung dalawang matanda. Napapaisip tuloy ako kung anong pakiramdam kapag natagpuan mo na yung magmamahal sa'yo ng tapat at panghabang buhay. Siguro, masaya. Siguro, lagi ka lang nakangiti. Parang ang sarap tuloy magmahal. Miguel, oy, okay ka lang ba? Natahimik ka bigla at parang napakalalim ng iniisip mo. Oo, okay lang ako. At saka nakakainggit sila. Gusto ko din ng ganun. Yung tatanda ako, kasama ng taong mamahalin ko. Miguel, dadating din yan sa buhay mo. Malay mo, biglang dumating. Ano gagawin mo? Hindi ko alam, Tito Berto. Bahala na. Basta kung dadating man, di sige lang. Basta, ayoko lang na masaktan. Miguel, bakit mo naman iniisip na masasaktan ka? Hindi naman lahat laging kailangan na masaktan. Tito Berto, what if lang naman yun? Miguel, hindi ka masasaktan. Alam ko yun. Tito Berto, paano mo nalaman? Wala pa nga. Basta, Miguel. Alam kong di ka masasaktan. At saka, tara, kain pa tayo. Tito Berto, parang puputok na yung tiyan ko. Di mamaya ulit tayo kumain, Miguel. Tara, lumapit tayo kay na lolo at lola. Wika ni Tito Berto. Kaya naman, nilapitan namin kaagad yung dalawang matanda. Kahit matanda na sila, nakakarinig pa din sila ng maayos at malinaw pa din ang kanilang mga mata. Nagmano po si Tito Berto, kaya ito, nagmano po din ako. At ito na, nagsimula na ako makinig sa sinasabi ng dalawang matanda. Nagkukwento sila kung paano nagsimula ang lahat. Mula sa sinaunang panahon. Kaya naman, nakapokus lang ako. Kasi tila ba, nakikinig ako sa isang libro habang pinapanood ko ang mga karakter sa harapan ko. Parang ang sarap magmahal. Parang gusto ko nang ma-inlove. Tapos sabi ni Lola, nung unang mahalikan daw siya ni Lolo. Alam na daw niya na
Si lolo na yung makakasama niya sa buong buhay niya. Hala, parang gusto ko din na mahalikan. Pero ano yung pakiramdam ng halik na panghabang buhay? At ang sabi pa ni lolo, nung unang makita daw niya si lola, alam niyang siya na daw talaga ang pangarap niya. Nakakasabik tuloy. Parang ang sarap magmahal. Parang gusto ko nang maranasan ang bagay na yun. Kaya lang, bakit ganito? Naiilang na ako sa mga sunod na kwento ni lolo at lola. Tungkol sa unang gabi nila sa kama. Bakit naman pati yun? Kailangan ikwento. Ay nako. Ang mga matatanda talaga. At si Kuya Berto, ngiting-ngiti pa. Ay nako. Parang ako yung nahihiya.